Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong latest post ni Attorney Harry Roque 28 minutes ago. Ulat ni VP Inday Sara Duterte mula sa The Hague. Summary highlights. Yan, ini-interview nila si VP Sara doon, nagpapayag siya. So ito, salamat kay Attorney Roque at na-summarize. Marami siyang sinabi dito. Unahin ko ito, ipinapaabot ni Tatay Digong kay VP Inday Sara ang mensahe na sana ay mabigyan siya ng pagkakataon na magpasalamat sa mga Pilipino sa Duterte Street. Grabe, nakaka-inspire, nakakataba ng puso, nakakatuwa yung malasakit na ipinapakita ng mga kababayan nating Pilipino galing sa iba't ibang panig ng mundo. Gumagastos sila, nagsasakripisyo para lang maipakita ang kanilang suporta at pagmamahal kay Tatay Digong. And I believe malaking bagay ito kay Tatay Digong na nagpapalakas sa kanyang loob na lumaban. Kaya gusto niyang hiling lang ni Tatay Digong na sana mabigyan lang siya ng pagkakataon, palabasin ng sandali para mapasalamatan ang mga Pilipinos na nandun sa Duterte Street. But I don't know kung mapagbigyan. But dito mo makikita ang utang na loob, yung pagtanaw ni Tatay Digong sa pagmamahal ng mga OFW sa kanya. So klase-klase, may mga galing sa Pilipinas, sa Davao, sa mga OFWs, may mga seaman, may napanood akong interview sa isang seaman, ang laking pasalamat niya kay Tatay Digong. Tapos binanatan niyang administrasyong ito tungkol sa kapalpakan. Anyway, yun. Pangalawa, ayon kay VP Sara, okay at wala namang nararamdaman si Tatay Digong. Yun, gandang pakinggan, di ba? Nakaka-alarma yung balita noon na naghabilin na si Tatay Digong na ipakremate daw siya kung mamamatay. Yun pala, nagiging practical lang si Tatay Digong. Kasi 80 plus na siya eh. But to me, I believe ngayon na lumalaban na si Tatay Digong. Mayroon siyang sinabi dito na gusto, punta na lang natin doon na gustong-gusto niyang tulungan si VP Sara kung sakaling mag-decide si VP Sara na tatakbo sa 2028. Sabi ni Tatay Digong kay VP Sara na gusto kong tulungan ka, mangampanya ako para manalo ka. Ayun. Kaya ako naman, yung dasal ko na laban lang Tatay Digong, laban tayo, pagdasal natin ng ating tatay at makauwi siya sa Pinas bago 2028. Para makatulong pa sa kampanya or whatever. Basta masaksihan niya ang pagbabalik ng isang Duterte sa Malacanang. So yun. To me, these are good news. Yung sinasabi ni Tatay Digong na gusto niyang tulungan ng anak niya, mangampanya, ibig sabihin lumalaban siya. Hindi pa siya depressed. Mahirap kasi yung depressed eh. Ano pa yung sinabi ni VP Sara? Natutuwa siya na darating na si Ma'am Hanilet. Kasi parang paalis na si VP Sara doon. So natutuwa si VP Sara na coming si Ma'am Hanilet. I don't know sinong kasama ni Ma'am Hanilet para tuloy-tuloy ang magbisita kay PRRD. Kasi malungkot daw si PRRD kung walang dalaw. So, salamat. Malaking sakripisyo ito sa kanyang pamilya. Malala ko tuloy. Ano na kayang balita sa greenhouse, yung Duterte House na may post noon na ibebenta? Tapos biglang tinanggal yung tarpaulin. Parang wala na, no? Hindi na nila itinuloy. Okay? Next, ano pa? Ito, punta tayo kay Torre. Mayroong kay General Torre. Saan na ba yun? Saan na yun? Yeah.
O ito, kay Torre. Mensahe ni BP Sara kay PNP Chief General Torre na nagsabi na wala raw utak ang mga DDS. Sabi ni BP Sara, it takes one to know one. Kung bobo kami, bobo ka rin. I don't know kung kailan sinabi o kailan nagpahayag si General Torre na walang utak ang mga DDS. Kasi meron din siyang pahayag na sabi niya, nananawagan siya sa mga DDS, nakalimutan na lang yung nangyari kay Tatay Digong, makipagtulungan na lang sa kanya. O paano pa makikipagtulungan ang mga DDS sa kanya kung tawagin niyang bobo, walang utak ang mga DDS? Anyway, tawanan na lang natin yan. Sige, kung wala tayong utak, di wala. Opinion niya yun, ganun na lang. Ano pa? Ito, medyo malungkot. Ibinahagi ni BP Sara ang pagtulong ni Pastor Kibuloy kay PBBM. Binigyan din ni BP Sara ng mahalaga ang utang na loob, delikadesa at bayanihan sa mga Pilipino. Manggagamit. Ito pa, sabi ni Tatay Digong na nalulungkot daw, nagsisisi si Tatay Digong na naging kaibigan niya si Pastor Kibuloy. Kasi kung hindi niya naging kaibigan, hindi ganito ang kalagayan ni Pastor Kibuloy ngayon. So, tinarget si Pastor Kibuloy, kinasuhan kung ano, kasi malaking naitulong ni Pastor Kibuloy sa pagiging presidente ni PRRD noong 2016. At ang mga political analyst na narinig ko lang ito, kanilang analysis na kaya tinarget nila si Pastor Kibuloy ngayon, kakulong na, KOJC mahina na, kasi sa 2028, yan na naman, Kibuloy, KOJC ang tutulong kay BP Sara. Kaya inunahan na nila. Yun, may narinig akong, sino ba yung vlogger na nakalimutan ko na, yan ang kanyang pananaw. Anyway, salamat. Pagdasal natin ang ating tatay, lumalaban na, he's in good mood, wala siyang sakit, walang karamdaman. So yung pagiging payat niya, baka yun na yung resulta ng yung regimen niya doon lang pagkain, na kahit payat ka but healthy ka, di mas maganda kaysa yung mataba ka na may sakit. Okay? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para ang tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni si Kuya tagaan og send aron makabalay siya. Salamat sa gihatag nga sin. Hindi dagit ko maulanan. So abot na gyud siya sa iyang balay. So karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya. Nga gatuluan na gyud siya na nay mga uslot sa iyang balay. So mag-atop na gyud si Kuya karon. Sa sa mga viewers natuntang murakan pa ilang matabangan. Pasok ka. O karon human na gyud ang atop ni Kuya. Nag-atop na gyud siya. O karon Kuya, unsa imong masulti nga natagaan na mo yero nga nakaatop na gyud mo?
Ay, salamat kayo sa Ginoo ug sa video ug sa mga supporters sa kaniyang vloga. Ug sa mga vlog Ah, sa so, kuya. Masalamat lang kung dako nga natupad gyud akong abuhan. Oo. Sige, at ate og kuya, salamat kaayo.